May mga magagarang mansyon na, mula sa labas, ang liwanag at tawanan ay tila sumasalamin sa isang perpektong pamilya. Ngunit sa likod ng pintong iyon ay isang madilim, inaamag na sikreto tulad ng isang lumang cellar na walang nangahas na buksan. Umihip ang malamig na hangin sa mga puno sa labas ng mansyon ni Don Apong, isa sa pinakamayamang pamilya sa Far South. Nasa kanila ang lahat, kapangyarihan, lupa, pera, ngunit wala sa kanila ang nakadama ng tunay na kapayapaan. Sa malaking silid kung saan nakasabit ang mga larawan ng kanilang mga ninuno, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga sigawan at galit na mga kamay. Nakatayo roon si Rogar, ang panganay na anak, bugbog ang mukha, dumudugo ang bibig, walang pakialam ang mga mata na nakatingin sa ama. Siya ay inakusahan muli para sa mga krimen na lagi niyang itinatanggi. Isa kang kahihiyan sa pamilyang ito. Ungol ni Don Apong, ang kanyang mga mata ay malamig na parang mainit na bakal. Walang nagtanggol kay Rogar. Walang ina, walang kapatid na babae. Bawat salita niya, kahit totoo, ay isang walang kwentang alingaw-ngaw sa isang bahay na pinatigas ng kapangyarihan at hinala. Ngunit nagsimula talaga ang lahat ng lumitaw si Paloma. Pumasok sa mansyon ang isang dalaga, tubong kapis, na may punit-punit na maleta, nakayuko ang mukha at malambot ang pagbati. Tinanggap bilang isang kasambahay, agad na pinaghalo ni Paloma ang lahat, hindi dahil sa kanyang katayuan, kundi dahil sa kakaibang aura na nakatago sa likod ng kanyang ordinaryong hitsura. Si Jordan, ang pangalawang kapatid, ay nagkwento. Hindi ko makakalimutan ang unang beses na nakita ko siya. Isang magandang babae na parang painting, ang boses niya ay parang oyay. Ngunit ang mga mata na iyon ay hindi katulad ng sa isang ordinaryong tao. Simula noong araw na iyon, nagbago ang lahat. Mga asong umaangal sa kalagitnaan ng gabi. Kakaibang mga bakas ng paa na lumilitaw sa pangalawang palapag na bintana. Parehas na panaginip, kakaibang pagkamatay, at pangdagahasa na walang nasaksihan, ngunit nag-iwan ng kakilakilabot na marka. Ang buong mansyon ay itinapon sa isang ipo-ipo ng hinala. Sino ang salarin? Rogar. May tao sa bahay. O si Paloma mismo, ang babaeng may nakamamatay na kagandahan at hindi likas na kapangyarihan. At pagkatapos, isang maulan na gabi ang katotohanan ay nagsimulang bumangon sa ibabaw tulad ng isang inilibing na bangkay. Kung sa tingin mo ito ay kwento lamang tungkol sa isang nasirang pamilya, nagkakamali ka. Ito ay isang trahedya ng pagtitiwala, isang akusasyon ng mga sugatang kaluluwa, at kung saan ang kasamaan ay nagsusuot ng puting damit, malumanay na ngumiti, at pinupunit ka sa dilim. May mga pamilya na parang mainit sa unang tingin, pero matagal na talagang bulok. Hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng tiwala. Slow motion shot mula sa itaas, matatagpuan ang Don Apong Villa sa gitna ng isang malaking lupain na napapalibutan ng madilim na kagubatan. Ang hangin ay umuungol na ginagawang ang mga puting kurtina ay nanginginig ng napakaganda, ngunit malamig. Sala sa villa, hapon. Si Don Apong, mga 60 taong gulang, marangal na hitsura, matalas na mata na parang kutsilyo, ay nakaupo sa isang silyon, hawak ang isang baso ng brandy. Ang kanyang mukha ay nag-isip.
Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Rogar, ang panganay na anak na lalaki. Magulo ang buhok, kulay ube na namamaga ang mga labi, na hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay naghahamon, ang sakit at pagod ay magkakaugnay. Don Apong snarling. Umalis na ang isa pang maid. May balak ka bang takutin lahat ng tao sa bahay na ito, Rogar? Rogar, nakangiti, tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Kakausap ko lang sila. Or is it a crime to talk now? Si Avria, ang ina ni Rogar, ay bumaba sa hagdan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang silk scarf. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Jordan, pangalawang kapatid na babae, intellectual, malamig. It's not just the words but the look in your eyes. Dirty, suffocating. Hindi ko sila sinisisi sa takot. Flashback sa mga panahong tinuligsa si Rogar. Isang kasambahay ang tumakbo sa sobrang takot sa gitna ng maulan na gabi. Isang pag-uusap sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya sa kusina, isang bulong. Nakita ko siyang nakatingin sa akin, hindi tama. Si Rogar ay nakaupo sa paninigarilyo sa kanyang silid, nakatingin sa security camera na ang baterya ay palihim niyang tinanggal. Tense na hapunan. Nakaupo ang buong pamilya sa paligid ng mahabang hapagkainan. Walang sinabi. Ang mga kutsilyo at tinidor ay gumawa ng malamig na tunog kapag hinawakan ng plato. Mabagal na kumain si Rogar, walang pakialam ang kanyang ugali. Renan, bunso, mainitin ang ulo. Ikaw ang nakakahiya sa pamilyang ito. Alam mo, sa tuwing nagpapakilala ako bilang anak ni Don Apong, nagtatanong ang mga tao, anak mo ba yang pervert sa mansyon na yan? Rogar, nakangiti. At ano ang sasabihin mo? Renan, wala akong sinabi. Niyuko ko ang ulo ko. Sana hindi ka nalang nag-exist. Mag-isa si Rogar sa kanyang silid, gabing-gabi. Umihip ang hangin, lumalamig ang bintana. Nagbuhos ng alak si Rogar, nakatayo sa harap ng salamin. Kumikislap ang liwanag. Rogar, monologe, mababang boses. Hindi pa ako minahal sa bahay na ito. Mula pa noong maliit ako, mali ako. Binasag niya ang baso. Umaagos ang dugo mula sa kamay niya. Pag-uusap sa pagitan ng mga magulang. Sa kwarto, tahimik na umiyak si Avria. Avria, lagi mo siyang pinapagalitan ni minsan hindi mo niyakap ang anak mo. Don Apong, mapanglait. Because he doesn't deserve it, he's weak, misguided, and dangerous. I didn't create a son like that. Avria, pero ikaw ba ang nagturo sa kanya o magpaparusa ka lang? Gabi. Tumingin si Rogar sa bintana. Huminto ang isang kalesa sa harap ng gate. Bumaba ang isang babae. Nakatago ang kanyang likod sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Ang kanyang mahabang buhok ay nililipad sa hangin. Slow motion shot mula sa ibaba. Isang simpleng puting damit,
isang maliit ngunit determinadong figura. Biglang kumislap ang mga mata ni Rogar, parehong nataranta at madamdamin. At iyon ang araw na pumasok si Paloma sa bahay na ito. Kasama ang dilim na hindi inaasahan ng sinuman. Siya ay dumating na kasing liwanag ng hangin. Ngunit sa likod niya ay isang itim na bagyo na naghihintay na palayain. Madilim na umaga yon, hindi umuulan, ngunit natatakpan ng kulay abong ulap ang burol kung saan matatagpuan ang villa. Pumasok si Paloma sa gate, bitbit ang isang lumang bag, mahinhin ang paglalakad, mahiyain ngunit malalim ang mga mata. Siya ay kinuha bilang bagong kasambahay, pinalitan ang nauna na biglang huminto ng walang dahilan. Ngumiti ng malumanay si Abria. Isipin mo na lang ang bahay na ito bilang sayo. Lahat ng nandito marunong manahimik. Paloma, malumanay. Kailangan ko lang ng tirahan at trabaho. Hindi ako magdudulot ng gulo. Paunang anomalya. Sa unang gabi, muling inaayos ni Paloma ang lumang storage room. Napadaan si Renan at nakita niyang nag-iisang binuhat ang mabibigat na kabinet na gawa sa kahoy na kailangan nilang bitbitin ng dalawang matandang dalaga. Tumigil siya patay. Paano maaangat mo yon? Paloma, nakatalikod pa rin, liwanag ng boses. Siguro sanay na akong gumawa ng mabibigat na trabaho. Ilang beses kumura pang ilaw, saka namatay. Nang bumalik ito, nawala siya sa frame. Nanginginig si Renan. Kakaibang alaala, paulit-ulit na panaginip. Nanaginip si Jordan. Pagala-gala siya sa pasilyo ng kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Ang malamig na hangin ay umihip sa siwang ng pinto. Sa dulo ng pasilyo, isang puting figura ang nakatayo na nakatalikod. Naglakad siya palapit. Ibinaling ni Paloma ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kasing itim ng isang malalim na bangin, umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Nagising si Jordan na may panimula. Ang orasan ay 3:33 lang. Masamang palatandaan sa bukid. Kinaumagahan, nagulat ang trabahador. Isang manok ang kinagat ang lieg, dugo ang buong bakuran, ngunit walang bakas ng break-in. Nakalock ang manukan mula sa loob. Si Paloma ay nagwawalis ng bakuran, naghuhuni ng isang oyay, isang awit sa dialektong Capiz, isang kakaibang himig. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Renan mula sa malayo, lumilipat ang tingin nito, kalahating nag-aalinlangan, kalahating nabighani. Polarization, sino ang nasa panig? Abria, ina, Adores Paloma, nakikita siya bilang isang anak na babae. Si Renan ay nabighani sa kanyang kagandahan, ngunit natatakot din sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Lalong hindi nakatulog si Jordan dahil sa kanyang mga panaginip, nagsimula siyang maghinala na si Paloma ay hindi isang ordinaryong tao. Halos hindi napapansin ni Don Apong, abala siya sa pagkontrol sa kanyang anak na layaw na si Rogar. Si Rogar naman ay tanging tumatawa, ngunit hindi natatakot kay Paloma. Sabay bulong niya, "Nakakatuwa ka talaga. Baka pareho tayong mali." Nagising si Jordan sa kalagitnaan ng gabi. May nakakarinig na ingay sa hallway. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, walang tao. Pagbalik niya sa kwarto ay huminto siya. Sa ilalim ng bintana, may mga hubad, maputik na bakas, ngunit ang direksyon ay mula sa loob hanggang sa labas. Binuksan niya ng husto ang bintana, tumingin sa bakuran, walang sinuman, ngunit isang puting anino ang dumaan sa bubong, masyadong mabilis upang maging tao. Lumipat ang kalituhan.
Kinaumagahan, habang nakaupo ang pamilya para mag-almusal, biglang nagtanong si Jordan. May nakakita ba kay Paloma sa labas noong gabi? O may nakarinig ba sa kanya na naglalakad sa bubong? Natahimik ang lahat. Pumasok si Paloma sa kwarto, may hawak na tray ng orange juice. Maamo pa rin ang mukha niya, ngunit saglit na tumingin ang mga mata niya kay Jordan, na parang alam niya ang panaginip nito. May mga tao na nagtatago ng mali siya sa ilalim ng malumanay na shell. Ngunit may mga sikreto din na hindi dapat ibunyag. Lalo na kapag hindi ka siguradong makakaligtas ka pagkatapos malaman ang katotohanan. Kapag ang lahat ng mata ay nasa isang tao, minsan ang tunay na nakakatakot na tao ay nakangiti sa karamihan. Ang nakamamatay na gabi. Dumagundong ang kulog, bumuhos ang malakas na ulan. Isang kidlat ang dumaan sa bintana ni Paloma. Sa labas, si Rogar ay pasuray-suray na lasing. Tumingin siya sa silid ni Paloma na may malabong tingin. Putulin. Itim ang screen. Tanging tunog ng hangin, nagmamadaling yabag at hiyawan na lumuluha sa magdamag. Nakagugulat na pagtuklas. Kinaumagahan. Nagising si Jordan sa ingay ng kaguluhan sa ibaba. Tumakbo siya pababa at nag-freeze. Paloma, punit-punit ang damit, bugbog ang mukha, nakahandusay sa sahig. Nanginginig ang mga kamay, hindi makapagsalita ang bibig. Galit na galit si Don Apong. Sino ang gumawa nito? Sino ang nasa bahay na ito? Ang alipin. Sir, si Rogar lang ang wala sa kwarto kagabi. Nabaling ang lahat kay Rogar na nakatayo sa may pintuan, natataranta ang mga mata. Hawak pa rin ng kamay ang isang basong alak na hindi pa natatapos. Pagtatanong, karahasan, pagkasira. Kinaladkad si Rogar sa sala. Sinugod siya ni Don Apong at sinuntok ng paulit-ulit na galit na parang mabangis na hayop. Don Apong. Halimaw ka. Sinubukan kitang protektahan pero pinahiya mo pa rin ako. Rogar, malakas na sumisigaw, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Hindi ko ginawa. Hindi ko siya ginalaw. Hindi si Paloma ang iniisip mo. Natigilan ang lahat. Jordan, anong ibig mong sabihin? Rogar, giniling ang bawat salita. Siya hindi tao. Nagsisimula ang investigasyon, mga kakaibang detalye. Si Jordan, na siyang pinakamatino at lohikal na tao sa bahay, ay nagpasya na siya sa atin ang kanyang sarili. Hinanap niya ang mga security camera, ngunit noong gabing iyon, nawala ang lahat ng data mula hating gabi hanggang 3 AM. Tinanong niya ang mga katulong, walang nakakita kay Paloma na lumabas ng silid. Ngunit ikinuwento ni Renan, nakakita ako ng taong naglalakad sa bubong noong 2 AM. Akala ko ito ay isang pusang ligaw. Ngunit ang mga yabag ay mabigat, parang isang matanda. Nagsimulang magtala si Jordan. Bumalik siya sa silid ni Paloma at natagpuan ang isang mahaba, magaspang, itim na buhok na tulad ng sa isang malaking hayop na nakadikit sa ilalim ng paanan ng kama. Nagising ang alamat. Dinala ni Jordan ang ebidensya sa matandang babae na naninirahan sa kapis sa buong buhay niya. Tumingin siya sa kanya at nanginginig. Nakita mo na ba ang mga bakas ng paa? Mula sa loob palabas, ang malaki at itim na buhok na nahuhulog kung saan natutulog ang babae. Sa tingin mo ito ay isang tao. Iyan ang tanda ng isang aswang. Jordan. Ngunit si Paloma ang biktima. Bahagya lang siyang umiling.
Sigurado ka ba ang nasugatan ay palaging biktima? Hinarap ni Rogar si Jordan, malupit na pagliko. Mag-isang nakaupo si Rogar sa silid, nakatali ang mga kamay, pagod ang mga mata. Pumasok si Jordan. Jordan, sabihin mo sa akin, bakit sigurado kang hindi tao si Paloma? Rogar, naninigarilyo, malalim na boses. Alam mo ba minsan siyang nagtaas ng 30 litro na bariles ng tubig gamit ang isang kamay? Minsan ko siyang nakita dinilaan ng dugo sa kamay niya pagkatapos putulin ang kanyang kutsilyo. Jordan, baka nagkataon lang eh. Rogar, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Nakatingin ka na ba sa mga mata niya? Iyon hindi ba ang mga mata ng taong nakakaalam ng takot? Yan ang mga mata ng mandaragit na nagpapanggap na biktima. Hindi lahat ay ipinanganak na halimaw. Ang ilan ay nilikha mula sa sakit, unti-unti. Sa malaking silid, nakaupo si Paloma na nakayuko, nakatali ang mga kamay, natatakpan ng buhok ang mukha. Nakapaligid sa kanya ang 6 na sundalong may mga baril, kasama sina Don Apong at Jordan. Don Apong, malamig. I'll give you chance to tell the truth. Sino ka? Anong ginawa mo sa pamilya ko? Hindi nagsalita si Paloma. Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kasing itim na ngayon ng nagnininas na karbon. Paloma, pabulong. Natatakot ka ba sa akin? O sa ginawa mo? Magsisimula na ang patayan. Itinaas ni Don Apong ang kanyang kamay bilang senyas. Inisa ng isang sundalo ang kanyang baril, itinutok ito sa noo ni Paloma. Umalingaw ang putok. Ngunit nakaligtaan ito. Nawala si Paloma sa harap ng kanilang mga mata. Sa isang hininga, siya ay nasa kisame. Ang kanyang mga paa ay nakayuko tulad ng isang mabangis na hayop. Ang kanyang mga kuko ay lumawak. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Jordan, nataranta. Siya hindi tao. Si Paloma ay lumundag na parang paniki, tumutusok sa leg ng unang sundalo. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Umiwas siya ng mga bala, dumausdos sa dingding, at pinunit ang dibdib ng pangalawang sundalo. Sumigaw si Don Apong. Baril! Barilin mo siya! Ngunit walang tao sa oras. Isa-isa silang nahulog, kinaladkad sa madilim na sulok, tanging ang tunog ng pagpunit ng laman at pasulpot-sulpot na hiyawan ang natitira. Dugong nakaraan, pag-amin ng demonyo. Lumingon si Paloma, puno ng dugo ang katawan, bahid ng luha ang mukha. Ngunit hindi luha ng tao. Paloma, sa mahina at tahimik na boses. Ako ay dating tao. Isang batang naghuhugas ng pinggan sa isang mayamang pamilya, tinawag sa isang silid ng mga makapangyarihang tao sa kalagitnaan ng gabi. Nakabusangot binansagan na bad girl dahil lang sa mahirap ako Namatay ako minsan sa huling gabi. At nang magising ako, hindi na ako. Itinaas niya ang kanyang kamiseta. Nagsiwalat ng marka ng kagat ng demonyong pangil sa kanyang balikat. Isang sinaunang marka, tanda ng isang aswang na nagkatawang tao. Rogar, ang hindi inaasahang tagapagtanggol. Habang si Paloma ay sumugod kay Don Apong, sumugod si Rogar na humarang sa kanyang ama. Rogar, tama na. Tumigil ka. Ungol ni Paloma, galit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya inatake si Rogar. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang segundo ng nakakabinging katahimikan.
Rogar sa mahinang boses. Naniniwala ako sa iyo. Hindi kay pinanganak para pumatay. Ibinabalik mo lang ang minsang inalis ng iba. Napaatras si Paloma. Nanginginig ang mga kamay niya. Ngunit sa likod niya, naglabas si Don Apong ng isang pilak na kutsilyo, ang pamana ng pamilya, at diretsong sinaksak si Paloma sa likod. Sakripisyo at paggising. Nahulog si Paloma. Nabahiran ng dugo ang puting sahig na bato. Jordan, Renan, Rogar natigilan. Ngunit sa huling sandali, hindi sumigaw si Paloma. Napangiti siya. Isang masakit na ngiti ngunit mapayapa. Nakita ko ang liwanag kahit kaunti lang mula sa isang taong dating halimaw. Tumingin siya kay Rogar. Nanlambot ang kanyang mga mata. At naging usok. Ang natitirang fragment at hindi pa tapos ang misteryo. Nasunog ang mansyon sa gabi. Ang sabi ng mga tao ay may nakatirang halimaw doon. Ngunit walang nakatitiyak kung sino ang tunay na halimaw. Rogar ngayon ay tahimik na iniwan ang kanyang pamilya. Isinulat ni Jordan ang buong kwento sa kanyang talaarawan na nagtatapos sa mga salitang, hindi lahat ng nagiging demonyo ay gustong maging isa. Ang ilan wala lang ibang pagpipilian. At kung isang gabi makarinig ka ng mga paa sa bubong o isang oyayi sa di kalayuan, huwag mong buksan ang pinto. Huwag tumingin sa labas ng bintana. Dahil who knows, baka naghahanap pa rin ng hustisya si Paloma. May mga kaluluwang hindi nawawala. Tahimik lang sila, naghihintay ng tamang panahon para bumalik. Isang bagong simula. Aerial view. Ang dating napakalaking mansyon ay isa na lamang tumpok ng mga durog na bato at abo. Ang burol ay kulay abo, ang mga puno ay patay. Hindi lumilipad ang mga ibon. Pagbabago ng eksena. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng isang mapayapang kanayunan. Sina Jordan, Renan at ang kanilang ina, si Andrea Avria, ay magkasamang naghahanda ng almusal. Ang tunog ng kaluskos ng apoy, ang asong tumatahol sa di kalayuan, isang tila mapayapang eksena, ngunit ang mga mata ng lahat ay medyo madilim at mabigat. Ang liham sa gabi ang nakatagong katotohanan. Nang gabing iyon, aksidenteng nabaligtad ni Jordan ang kama at natuklasan ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na maingat na nakatago sa ilalim ng dibdib na ginamit ni Paloma. Sa loob, isang panyo na may burda ng letrang IE na may bahid ng lumang dugo. Isang sulat kamay na sulat, nakasulat sa isang nanginginig, baluktot na kamay. Isang fragment ng isang lumang litrato, si Paloma noong bata, nakatayo sa tabi ng isang kakaibang lalaki, ang kanyang mukha ay bakat na may talim ng labaha. Binuksan ni Jordan ang sulat. Isang voice-over ang nagbabasa. Paloma, sa isip niya, kung may humahawak nitong sulat malamang wala na ako dito. Dati akong tao. Isang inosenteng bata na lumaki sa kahirapan, ibinenta sa mga magagarang tahanan, tinatawag na bagay, tinuruan mumiti kahit masakit. Paulit-ulit nila akong pinatay sa dilim, gamit ang kanilang mga kamay, gamit ang kanilang mga mata, sa kanilang pananahimik. Hanggang sa isang araw, ang ito sa loob ko ay nagising. Hindi ko piniling maging aswang. Sila ang lumikha sa akin. Tahimik na nakaupo si Jordan, namumula ang mga mata. Nagpatuloy ang sulat. Hindi ko sinisisi si Rogar. Sa lahat, siya lang ang naglakas loob na tumingin ng diretsyo sa akin at huwag matakot.
Kung ang sinuman ay nakarinig ng aking tinig sa hangin sa gabi, huwag mo akong katakutan. Katakutan ang mga lumikha sa akin. At kung mapapatawad ako magsindi ng kandila para sa akin sa isang lugar na mapayapa, kung saan hindi ako nagkaroon nito. Tinupi ni Jordan ang sulat, inilagay ang kamay sa puso. Pinapatawad na kita, Paloma, ngunit marahil hindi mo kailanman pinatawad ang iyong sarili. Open ending, nananatili ang kadiliman. Gabi. Lumabas si Jordan sa bakuran at naglagay ng maliit na kandila sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Umihip ng malakas ang hangin. Hindi napatay ang kandila. Tumingala siya sa langit. Isang malaking itim na anino ang dumaan sa buwan. Walang pagpapapakpak ng mga pakpak. Isang anino lang. Si Renan ay tumakbo palabas. Ano ang nakikita mo? Umiling si Jordan. I don't know. It's just parang hindi pa siya nakakalayo. Palagi nating iniisip na ang mga demonyo ay nagmumula sa labas. Pero minsan, natutulog sila sa loob. Wala na si Paloma. Pero sa bawat bulong ng hangin sa gabi, siguro nakikinig pa rin siya. Isang batang babae ang namumulot ng panggatong sa kabubatan. Nakarinig siya ng mahinang oyayi, isang kakaibang kanta sa lumang dialektong Kapis. Tumingala ang dalaga. Isang babaeng nakasuot ng puting damit, nakatayo at nakatalikod sa puno, mahabang buhok, hindi gumagalaw. Ang batang babae ay ngumiti ng inosente. Ate, naliligaw ka ba? Lumingon ang babae. Itim na itim ang mga mata niya. Nakangiti ang bibig niya. Naging itim ang screen. Tanging ang malambot na oyayi lamang ang natitira. At isang bulong, huwag magtiwala sa hitsura.